Mapagpalang araw po mga kapatid. Narito na naman po kami, inaanyayahan namin kayo na kami ay samahan sa pag-aaral ng buting balita ng Panginoon. Ang amin pong misyon dito sa Unworthy Servant o ang mga walang kabuluhang lingkod ay magpahayag o mag-share sa inyo ng banal na salita ng Panginoon. Hindi po kami bumabanggit ng kahit na anong partikular na pangalan ng tao o partikular na pangalan ng grupo. Ang layunin lang po namin ay makapagpaabot sa inyo ng mga mabuting salita ng Panginoon na naaayon sa banal na kasulatan. Sa araw pong ito, ang aming pong tatalakayin ay ang ika nga po yung verse sa Biblia na ang tinatalakay ay tungkol sa ating dila. Ayon po sa ating Biblia, ang dila daw po ay mapanganib. Dito nagmumula ang kasalanan na po pwedeng magkarating sa kamatayan. So, ang ating pong pag-aaralan ngayong araw na ito ay kung paano natin mapipigilan ang dila na naghahatid sa atin ng kasalanan at ang pinaka-worst po ay kamatayan. Magandang hapon, Brother Husband Randy and Brother Albert. Magandang hapon. Ating pong sisimulan ng ating pag-uusap o pag-aaral ng banal na salita ng Diyos sa pamagitan ng maikling panalangin. Brother Husband. Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po narito muli. Tayo po binigyan ng Panginoon uli ng pagkakataon sama-sama sa ating pag-aaral sa kanyang mga salita. Samahan niyo po ako sa ating maikling panalangin. Ituon po natin ating sarili sa ating Panginoong Jesucristo. Panginoon Diyos Ama, kami po ay naririto, nagpapasalamat muli at kami po ay iyong tinipon muli upang isakatuparan ang iyong programang ito na alam namin ikaw ang nagbigay sa amin ito, Panginoon. Ang programang walang kabuluhang lingkod o ang unworthy servant. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang gumagabay sa amin sa mga oras na ginagawa namin ang programang ito sapagkat puro salita mo ang nananalaytay rito. Puro salita mo ang aming pinakikinggan dito, Panginoon. At Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang gabing ito na sana, Panginoon, ay gabayan mo ang taong iyong muling gagamitin at patuloy mong ginagamit sa pagpapahayag ng iyong salita, Panginoon, na ikaw ang marinig ng mga makikinig, Panginoon. At ganon din, Panginoon, ang mga taong sumusubaybay ng aming programang walang kabuluhang lingkod, na pagpalain mo sila sa mga oras na nakikinig sila ng iyong mga banal na salita. At alam namin, Panginoon, na hindi mawawala ng kabuluhan ang aming mga ginagawang ito, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay itinataas namin sa iyo sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Magandang hapon sa lahat at sa lahat ng makakapakinig ng recording na ito. Saan man dako kayo naroroon, naway ang pagpapala, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng ating Panginoon Jesucristo ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Ngayon pong hapong ito ay ating pong tatalakayin ay yung tungkol sa nalilikha o nagagawang kasamaan ng ating dila. Kaya't inaanyayahan ko si Brother Randy na basahin ang aklat ng Santiago mula sa versikulo 1 hanggang 12. Sinasabi po rito, mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo.
Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng pakagat ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabilang saan man natin naisin. Tingnan niyo ang barko, kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, ay naibabaling saan man naisin ng piloto sa pamamagitan na napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki na nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang painumin at ay kayang paamuin at talagang napapaamo ng tao. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupurit panglalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi makakapamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas, at lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Yan ang kabuuan ng hinasabi ni San Santiago tungkol sa dila, at nabanggit pa rin nga niya rito na inihambing niya sa dila ng apoy. Ang dila raw ng tao ay parang dila ng apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Ayan. So, inihambing niya sa isang maliit na dila ng apoy na pwedeng sumunog ng isang malaking kagubatan. Naalaala ko tuloy nung ako'y nandun pa sa Madrid, mayroong mga pangyayari na nagkaroon ng sunog. Merong mga mga kabataan na nagpupuntahan sa mga kagubatan at doon ay nagluluto sila ng kanilang pagkain hanggang sa yung apoy na kanilang ginamit mula sa maliit na apoy ay halos ay isang buwan na sunog ang kagubatan, na ginagamitan na ng mga eroplano at ng mga helicopter para mapatigil ang sunog. Kaya yung mga bahay na malapit sa kagubatan ay pinalilikas na ng gobyerno ang mga nakatira, sapagkat pag nadaanan sila ng apoy, pati kanilang bahay ay sunog. At yung mga may swimming pool na malapit doon sa kagubatan ay mayroong pang higop yung mga helicopter na ginagamit ng gobyerno pang apula ng apoy, ay doon yung swimming pool na yung kanilang kinukuhanan ng tubig.
So, inihahambing ko lamang ang bagay na ito kung paano yung dila ng isang tao kung gagamitin sa kasamaan ay kung gaanong kalaki ang perwisyo o damage na malilikha nito sa kanyang buhay at maging sa buhay ng kanyang kapwa. Ganyan po katindi ang nagagawang pinsala ng isang tao kung hindi siya magpipigil ng kanyang dila sa masama. Sapagkat meron pong sinasabi na meron pong nagtanong noong minsan sa akin, ano ba ang dapat na alisin sa dila para hindi ito makalikha ng masama? Ngayon, basahin natin sa aklat ng 1 Peter, Brother Randy, from verse 10. 1 Peter chapter 3, verse 10. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat lumabas. Ayun. So, doon pala sinasabi ni St. Peter sa kanyang sulat sa mga Kristiyano noong unang panahon na ito pala ang dapat na pigilin o alisin natin sa ating dila. Ang sabi rito, whoever desire to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. So dapat nalayuan ang pagsasalita ng masama at pagsasalita ng kasinungalingan. Pag sinabi pong pagsasalita ng masama, nakapaloob na roon ang lahat ng uri ng salita na hindi kalugod-lugod. Yung mga kasinungalingan, mga panluloko ng kapwa, mga paninirang puri, pagchichismis, ito yung sinasabi na dapat nating alisin sa ating dila. Kaya nilinaw ito ni St. Peter sa kanyang sulat sa mga Kristiyano noong unang panahon. Actually, yung sulat na ito ni St. Peter ay kinuha niya ito sa Lumang Tipan. Kasi yung salita ng Diyos sa Lumang Tipan ay ginamit niya hanggang sa kasalukuyan ng mga Kristiyano upang ang dila ay mapigilan sa paghabi ng kasamaan. Basahin natin sa aklat ng Salmo, Kapitulo 34, versikulo 12. Aklat ng Salmo, Kapitulo 34, chapter 34, verse 12. Pakibasa mo, Brother Randy. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Basahin mo pa, tuloy-tuloy lang. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawit, masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Ayun, hanggang doon na lang, Randy. Sinasabi rito, sa verse 12, what a man is there who desires life and loves many days, that he may see good. Keep your tongue from evil. Sabi rito, keep your tongue from evil.
Wag kang magsasalita ng masama. And your lips from speaking deceit. Turn away from evil and do good. Seek peace and pursue it. Ngayon, kung itataas natin sa verse 11, ito ang paraan para mapigil natin ang ating dila sa pagsasalita ng masama. Ang sabi sa verse 11 ay ganito, Come, O children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Yung po palang isang solusyon upang tayo ay makaiwas sa pagsasalita ng masama o paggamit ng ating dila sa kasamaan ay dapat po tayong magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Kung meron po ang isang tao ng banal na pagkatakot sa Diyos, mapipigilan po niya ang kanyang dila sa pagsasalita ng masama. At magkakaroon siya ng mahabang buhay. Binabanggit din dito, loves many days. Kasi meron kaya umiigsi ang buhay ng tao dahil sa kanyang pagsaksi ng kasinungalingan. Kahit sa husgado kasi nangyayari na ang ating dila ay nagagamit bilang pagsaksi ng hindi naman katotohanan. Maraming mga nabilanggo dahil sa kasamaan ng mga saksi, mga bulaang saksi na siyang naging dahilan kung bakit yung isang taong inosente ay nabilanggo. Ayan. Ngayon, ang solusyon na ibinibigay dito sa aklat na ito ng Salmo 34, verse 11, ay, Come, O children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Kailangan magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Ngayon, maaaring ang tanong ng bawat isa, ano ba yung dapat katakutan sa Diyos kapag tayo nagsasalita ng masama? Meron bang malinaw na sinasabi ang Biblia na kung tayo magsasalita ng masama, ay meron tayong magiging pananagutan sa Diyos? Basahin natin, Brother Randy, ulit sa aklat ng Proverb, chapter 18, verse 21. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Ayan, malinaw na sinasabi sa versikulong ito o sa talatang ito na ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng ating dila. And those who love it will eat its fruit. Death and life are in the power of the tongue, and those who have loved it will eat its fruit. So, maaaring ito'y maging dahilan ng kamatayan, o maaari din namang ito'y maging dahilan ng buhay, nasa dulo ng ating dila at nasa paggamit ng ating dila. Kagaya rin ng isang akusado, ang isang akusado sa husgado ay nasa salita ng judge ang kanyang buhay at ang kanyang kamatayan. Sa isang Kristiyano, nasa kamay ng Diyos ang kamatayan o nasa bibig ng Diyos
ang kamatayan at ang buhay ng isang mananampalataya o ng isang Kristiyano. Ngayon, ating saliksikin sa banal na kasulatan kung anong sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa dila o tungkol sa paggamit ng ating dila o pagsasalita ng masasama, kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon Hesukristo tungkol dito. Basahin natin sa aklat ng Mateo, chapter 12, from verse 33. Pakibasa mo nga, Brother Randy, tuloy-tuloy lang hanggang 37. Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Lahi ng mga ulupong. Paano kayong makakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi niya. Pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Ayan, napakalinaw ng sinasabi ng ating Panginoon Hesukristo. Maaring ipinagwawalang bahala ng marami na yung paninira ng kanyang kapwa, pagsisinungaling, pagmumura o pagsasalita ng anumang masama sa kanyang kapwa ay okay lang. Pero sa ating Panginoon Hesukristo ay malaking halaga at malaking bagay ang lahat ng mga pangungusap o salita na bibitawan o lalabas sa ating bibig. Sapagkat sabi niya, sa salita na lumalabas sa ating bibig, doon tayo pawawalang sala, at sa salita ring lumalabas sa ating bibig, doon din tayo parurusahan. Babasahin ko ulit ang binasa ni Brother Randy sa English. Ang sabi rito, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. For the tree is known by its fruit. You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano raw po yung nakalagay sa ating puso at nag-uumapaw sa ating puso, yun ang lumalabas sa ating bibig. The good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. So malinaw, mga kapatid, na lahat na namumutawing salita sa ating bibig ay may halaga sa ating Panginoon Hesukristo, sapagkat maaring ang salitang lumabas sa ating bibig ay magpawalang sala sa atin o magbigay sa atin ng katarungan, at maaari ding yung salita na lumabas sa ating bibig ay diyan tayo mahahatulan. So bilang isang Kristiyano, dapat po na tayo maingat sa ating mga pagsasalita, maingat sa mga message na inilalagay natin sa Messenger o sa Facebook o sa ano paman, sapagkat meron pong isang kwento na ang katulad daw ng isang taong nanira ng kanyang kapwa ng walang katotohanan ay tulad sa isang taong naghagis ng isang sakong balahibo ng manok
sa tuktok ng isang mataas na building. Pagkatapos niya itong maisabog sa hangin, kahit na ano pa man ang kanyang gawain, hindi na muli niya itong matitipon. Ganon din ang isang taong nagkalat ng paninira sa kanyang kapwa. Maglumuhod man siya para mabawi niya ang kanyang sinalita, hindi na po niya mababawi kapag kanyang naikwento na kung kani-kanino ang kanyang paninira. Kaya bilang mga anak ng Diyos at Kristiyano, dapat na ating siyasatin ang ating sarili. At ang dapat na unang-una nating siyasatin ay yung saan nagmumula sa pagkatao ng isang tao yung masamang pagsasalita o masamang dila. Balikan natin uli yung binasa mo, Brother Randy, sa aklat ng James chapter 3. Pero verse 8 lang ang ating babasahin. Ang nakalagay po rito ay ganito. But no human being can tame the tongue. Tamang-tama po ito, mga kapatid. Pero sa wikang Tagalog na binasa ni Randy, medyo may pagkakaiba po ang translation sa Tagalog. Ang nakalagay po rito sa versikulo 8 ng kapitulo 3 ng Santiago, ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Kung sa wikang Tagalog, ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Parang isinali na pati ang Diyos na hindi kaya makapagpaamo. Pero dito naman sa English, sa 3:8 ng James, sa English Standard Version, ang nakalagay dito, but no human being can tame the tongue. Wala raw taong makakapagpaamo sa dila. Ang maganda ang translation ng English Standard Version kasi binabanggit na walang tao na makakapagpaamo sa dila. Pero sa translation ng Tagalog na binasa ni Randy, ang nakalagay, ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Parang isinali na pati ang Diyos na hindi kayang paamuin ang dila. Ayun. Dito po sa English, but no human being can tame the tongue. Ito po'y tama. Sapagkat sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang imposible sa tao ay hindi imposible sa Diyos. So, wala pong makakapagpaamo sa dila ng tao na tao o kanyang sarili, kundi ang Diyos lamang. Ay ngayon, paano naman tayo mapapaamo ng Diyos sa kanyang kapangyarihan? Basahin natin uli yung Matthew chapter 12 verse 34. Matthew chapter 12 verse 34. Pakibasa mo nga uli, Randy, sa English, kung English yung makban. You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ayan. So ang ugat po pala ng pinagbubuhatan ng masamang lumalabas sa bibig ng tao ay wala pong iba kundi ang kanyang puso. Sa puso pala nagmumula ang masasamang pagsasalita, pagsisinungaling, pagmumura, pagchichismis, paninirang puri, yan po pala ay nagmumula lahat sa puso ng isang tao. Amen. Ito pala ang pinaka-ugat. Itong puso pala ang pinaka-ugat ng kasamaan na lumalabas sa bibig ng isang tao. Ngayon, sino ang makapaglilinis ng pusong ito?
Basahin natin sa aklat ng Jeremiah, chapter 17, verse 9. Ang nakalagay po sa Jeremiah chapter 17 verse 9 ay ganito. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? At sa verse 10, I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. So, ang Diyos lamang po pala ang may kapangyarihan sa puso at isip ng isang tao. Siya ang may kapangyarihan na magpabago ng bibig ng isang tao, ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng paglilinis ng puso ng isang tao. Siyang may kapangyarihan na baguhin ang puso ng isang tao. Hindi po kayang gawain ng tao yan. Ang Diyos lamang po ang makagagawa niya. Ang Diyos din lamang ang makapagpapabago ng puso ng isang tao. Basahin natin sa aklat pa rin ng Jeremiah, chapter 11, verse 19. Jeremiah, chapter 11, verse 19. Ito ang sinasabi. Mali Sister Libay. Ezekiel chapter 11 verse 19. Ezekiel chapter 11 verse 19. Sabi ng Diyos ay ganito. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. Ayan. Ang Diyos pa lang nakakapagpabago ng puso ng tao. Kaya pala tama ang sabi ni Saint James, no human being can tame the tongue. Kanyang ini-exclude ang Diyos sapagat ang Diyos lang ang may kapangyarihan na magpabago ng puso ng isang tao. At kapag nabago ng Diyos ang puso ng isang tao, kasama na rin po roon yung lalabas sa kanyang bibig. Nabago na rin po ang mga pananalitang lalabas sa kanyang bibig. Kaya uulitin ko ang binasa ni Brother Randy, I will give them one heart and a new spirit I will put within them. I will remove the heart of stone from their flesh and give them a heart of flesh. Yun daw pusong bato na hindi nagbabago at punong-puno ng kasamaan, papalitan ng Diyos ng isang pusong laman. Kailan nangyayari ang bagay na yan? Nangyayari po yan sa ating paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Ang makakapaglinis lamang po ng puso ng isang tao is no other than our Lord Jesus Christ. Kaya niyang palitan ang ating pusong bato na punong-puno ng mga wickedness o kasamaan ng isang pusong laman na tatanggap ng kanyang mga banal na salita. Ang salita po ng Diyos ang maghuhugas sa kaibuturan ng puso ng tao
upang siya'y malikhang isang bagong nilalang. Basahin natin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sabi po rito ay ganito. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bakit po nagiging new creation ang isang taong na kay Kristo? Kasi ang unang-una po na binabago ng Diyos sa Kanya ay ang Kanyang puso. Kapag ka po nabago ng ating Panginoong Jesucristo ang ating puso, nababago na po ang lahat sa ating buhay. Ang pagbabago po ng isang tao ay hindi nakikita sa panlabas. Hindi po nakikita sa labas, kundi sa kaibuturan, ang unang-unang kaibuturan ng ating puso, ang unang-unang binabago ng Diyos. Kaya ang isang taong nagbabago, nakikita sa kanyang attitude at sa kanyang mga gawa ang pagbabago. Dito nakikilala ang bunga. Basahin uli natin ang aklat ng Mateo chapter 12 verse 33. Matthew chapter 5. Matthew chapter 12 verse 33 uli. Ang sabi po rito, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad, for the tree is known by its fruit. So kapag ka po binago ng Diyos ang buhay ng isang tao, tulad po ng isang puno, either make the tree good and its fruit good. Kapag ka binago ng Diyos ang isang tao, inihambing po ng Diyos sa isang puno. Ang magiging bunga niya o lahat ng kanya mga ginagawa, sinasalita, iniisip, ang lahat pong ito'y nagiging mabuti. Kaya ang ugat po ng kasamaan ng ating dila na siyang pumapatay at sumisira ng buhay ng ating kapwa, na ang nagiging kabayaran nito ay kamatayan ng ating kaluluwa at ng ating buhay, ang ugat po niyan ay nasa sa ating puso. Yan din po ang hiniling ni David sa aklat ng Salmo nang siya'y magkasala at inangkin niyang asawa ni Urias. Si Urias po inagawan ni David ng asawa. Dahil po sa laki ng kanyang kasalanan, humiling po siya ng isang total overhaul ng kanyang buhay. Yung total na pagbabago ng buhay niya. Hiniling po niya yan sa Diyos nang siya magkasala sa asawa ni Urias na ang ipinaglihi o ang ipinanganak ay namatay. Sa ikalawang panganganak ng asawa ni Urias, yun po si Haring Solomon. Pero basahin po natin ang pangyayaring ito sa naganap sa buhay ni David na matalik na kaibigan ng Diyos, kung anong kanyang naging pagsisisi sa kanyang nagawang karumal-dumal na kasalanan. Basahin natin sa aklat ng Salmo, chapter 51, verse 10 and 11. Ang sabi po rito ay ganito sa verse 10. Dahil po sa laki ng kanyang kasalanan, ito po ay hiniling ni David. Ang sabi niya, create in me a clean heart. Create in me a clean heart.
Bakit po hiniling niya na linisin ng Diyos ang kanyang puso? Sapagkat ang naging laman ng kanyang puso ay pakikiapid. Inagaw niya ang asawa ni Urias. Dahil sa laki ng kanyang kasalanan na nagmula sa kanyang puso, ang hiniling niya sa Diyos ay lumikha ang Diyos ng isang malinis na puso. Ayan ang hiniling ni David. Bakit? Kasi ang puso niya ay naging mapakiapid. Hinangad niya ang asawa ni Urias at ang kanyang paghahangad na ito ay nagbuhat sa kanyang puso, isang mabigat na kasalanan sa Diyos. At ang sabi rito, create in me a clean heart. Humiling siya ng total overhaul ng kanyang buhay simula sa kaibuturan ng kanyang puso sapagkat dito nakaugat ang kasalanan. And kung itutuloy natin ang pagbasa, and renew a right spirit within me. At ituloy pa natin sa 11, cast me not away from your presence. Huwag mo kong itakwil sa iyong harapan. And take not your Holy Spirit from me. Ang banal na Espiritu po pala ay pwedeng alisin ng Diyos kapag tayo'y nagkakasala. So isa pong napakalinaw na upang mapigil ang dila sa paghabi ng kasamaan, sa paninirang puri, sa pagmumura, sa pagsisinungaling, ang pinakaugat po niyan upang mawala at mamatay ang lahat ng mga bagay na ito na lumalabas sa masama sa bibig ng tao ay total overhaul ng kanyang puso. Surrender ourselves to the Lord and like David, ask our Father in heaven to create a new heart in us. Lumikha ng isang bagong puso sa ating pagkatao at hilingin natin sa Kanya na huwag mawala o alisin ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Mga minamahal na magulang at kapatid, tunay nga po, ang sabi rito sa aklat ng Santiago chapter 3 verse 8, wala raw tao na makapagpapaamo sa dila. Tunay nga po mga minamahal na magulang at kapatid, Diyos lamang ang makapagtutuwid at makakapagpabago ng mga bagay o mga salita na lumalabas sa ating dila. Nawa mga minamahal na magulang at kapatid ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting liwanag o pagkaunawa sa banal na kasulatan ang mga bagay na aking binasa sa inyo. Actually, ito po'y katuruan ng banal na kasulatan. Hindi ko po ito katuruan. Kami po'y mga walang kabuluhang lingkod lamang na gumagawa ng aming tungkulin upang higit nating maunawaan kung ano ang paraan ng ating Panginoon Jesucristo upang mula sa kasalanan ng ating bibig sa paghabi ng mga masasamang salita laban sa ating kapwa na nilalang kawangis ng ating mailikha ay maituwid ang bawat isa sa atin sapagkat ang ating kaluluwa ay napakahalaga sa Diyos. Huwag po nating pabayaan ng ating kaluluwa dahil sa ating paggamit ng ating dila nang hindi naaayon sa kanyang banal na kalooban ay maibulid tayo sa isang buhay na walang hanggang paghihirap. Ang ating buhay ay napakahalaga sa Diyos. Pakamahalin natin ang ating buhay at ang pagmamahal na ito ay maipapahayag natin kung tayo'y mamumuhay ng ayon sa kanyang mga banal na salita. Iingatan natin sa kaibuturan ng ating puso ang kanyang mga salita upang kung ang puso natin ay puno ng kanyang mga ginintoang aral at mga salita, ang lalabas sa ating mga bibig
na wika ay wika ng ating Panginoon Jesucristo na siya magsisilbing gabay at buhay sa mga taong makakarinig ng ating mga mensahe ng kaligtasan. Basahin natin, Brother Randy, sa aklat ng Salmo 119 verse 11. Ang nakalagay po rito ay ganito, 119. Basahin mo, Brother Randy, sa Ingles. Aklat ng Salmo 119 verse 11. Ang sabi po rito ay ganito, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Sa halip po na ang ingatan natin sa ating puso ay galit, hinanakit, inggit, paninirang puri, pagsasalita ng kasinungalingan, pagsasalita ng lahat ng uri ng kasamaan sa ating kapwa, ang ating pong ingatan sa kaibuturan ng ating puso ay ang mga salita ng Diyos. Uulitin ko po ang bahaging ito. Psalm 119 verse 11, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Mga kapatid, ito po ang mga salita na makapagliligtas ng ating kaluluwa. Pagka po ang salita ng Diyos ang iningatan natin sa kaibuturan ng ating puso, magiging maaliwalas ang ating kinabukasan at lahat ng mga taong ating makakasalamuha ay mabe-bless o magtatanggap ng iba yung mga pagpapala sapagkat ang salita po ng Diyos na naka-install sa ating puso ay buhay, makapangyarihan, at ito po'y naglalagos sa lahat ng uri sa kaibuturan ng ating pagkatao. Bilang pagwawakas po sa aming munting pag-aaral na ito ng mga salita ng Diyos, isuko po natin ang ating sarili sa Diyos. Tulad po ni David, hilingin natin ang total overhaul ng ating puso. Iwaksi ang lahat ng uri ng kasamaan. Tanggapin ang salita ng Diyos na buhay sa ating puso. And I guarantee you, brothers and sisters, ang ating buhay sa hinaharap ay magiging makulay, puno ng pagpapala, puno ng grasya at pagtatagumpay sa hinaharap. Magandang araw sa inyong lahat at naway ang kapayapaan muli, ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo ang sumaating lahat. Amen. Maraming salamat po, Brother Albert. Totoo pong ganyan, ang Panginoon lang po ang makakapagpalit o makakapagbago sa ating puso. Hanggang sa muli po mga kapatid, kayo po ay aming inanyayahan sa sunod naming pagtalakay ng mga salita ng Diyos. Maraming salamat po at God bless us all.